Hello guys, good morning. Ngayon nga pala pupuntahan natin yung gagawing Bataan Cavite Interlink Bridge. At itong daan nga pala na ito ay tinatawag na Antero Soriano Highway. Ito yung tayo ay galing ng Tansa at ngayon ay papunta tayo ng Naik. Yan, ito yung daan na ito. At napakaganda dito guys. Madami pang bakanting lote. Kaya may mga palayan pa dyan na po pwedeng pagtaniman. At ang lugar nga ng sinasabi o gagawing Cavite Bataan Interlink Bridge ay dito gagawin sa may barangay ng Timalan. Malapit po yan dyan sa may Oasis o Kapipisa. Yan yung mga lugar na magkakatabi. At yun yung pupuntahan natin. Tingnan na ngayon natin kung meron na bang ginagawa. Yan. Ito yung 100. Yan. At dito sa bandang unahan natin, naandito yung Petron. Magpapagasolina muna tayo sa Petron bago tayo dumiretso para maganda-ganda ang ating takbo. Ito guys yung Petron. Yan. Dito tayo magpapagasolina. At ito na yung barangay ng Timalan. Itong lugar na ito. Ito yung may Petron na ito. Ito yung palatandaan ng Timalan. Yan. Sa may tricycle na yan. Diyan tayo papasok. Yun. Tapos na tayo magpagasolina. Yun. Papasokin ngayon natin to. Itong may tricycle na ito. Ito kasi yung terminal ng mga tricycle sa lugar na ito. Ito yung Timalan. Yan. At napansin ko guys, yan. Dati kasi yung kalsada dito medyo marami ng bitak at lubak. Pero sa ngayon guys, yan napansin nyo naman, ginagawa yung kalsada. Oh, mukhang talagang may gagawin na at malapit na yung proyekto dito. Senyalis na ito guys na po pwede nang magsimula yung dito gagawing Bataan Cavite Interlink Bridge, dahil nga itong kalsada nito ay pinapatibay na. Yung kalsada na ito ay maaring daanan, magiging dadaanan ng mga trucking na gagawa dyan sa Bataan Cavite Interlink Bridge na yan ng mga magsusupply ng construction supply, mga machine. Yan. Sa ngayon ay ginawa na pang maging matibay, hindi mawasak. Yan. Dahil lang totoo niya yung kalsada nyo, kung makikita nyo naman sa may kaliwa ay talagang ang pangit na, talagang nabibitak na. Ay malimit ang dumadaan dito guys, ay mga tricycle lang, saka ilang 4 wheels. At ayun nga guys, ay ito na yung ginagawang kalsada dito sa barangay ng Timalan. Yan. Doon tayo pupunta sa may padulo. Ang problema, hindi ko kayang iahon doon ang motor dahil maliit itong dala ko ngayon. Yan. Maliit na motor lang itong dala ko ngayon. Kaya ikot tayo. Doon tayo sa kabila papasok. May malaking daan doon sa may kanan. At yan, ito, labas na tayo. Yan. Pakanan tayo ngayon. Labas ulit tayo ng highway. Yan. Labas ulit tayo ng Antero Soriano Highway. Bandang unahan lang nito guys, meron ditong malaking kalsada. Yan, nasa may kanan. Yung lugar na ito ay papuntang terminal. Parang magiging yon, lagayan ng mga container yung lugar na yon. At dito nga guys ay meron akong napansin sa lugar na ito. Pagpasok natin dito, mapansin nyo, napakalapad ng kalsada. Pwede ring maging daanan ito guys ng mga magdi-deliver ng materyales kapag ka nagsimula na yung gagawing tulay dyan na patawid ng Bataan. Kasi napakalapad ng kalsada na ito. Yan, kung mapansin nyo guys, 4 lane to. Yun. At pagka tinignan nyo ang mapa guys sa Google, minsan merong parang dito gagawin sa lugar na ito yung
magiging kalsada niya iba, yung bababaan. Yung iba naman doon sa may kabila ng Timalan. Pero syempre, titingnan pa rin natin yan kapag nagsimula na dito. Kaya pala natin pinuntahan ito guys, ay may nakita kong balita na magsisimula daw ito ng July. Yan. Kaya pinuntahan ko ngayon to kung mayroon na nagsisimula. Ngayon ay August na. Yan. Titingnan natin kung meron na bang mga nag-deliver ng construction supply dito o yung mga nagtatayo na ng barracks. Yan. Iikutin lang natin to kung meron na nagsisimula. Titingnan natin. Kasi inasabi na balita merong magsisimula na ng July. Ang problema lang kasi nitong mga nakaraan ng July ay nagkaroon ng malakas na pag-ulan na sunod-sunod na halos umabot ng mahigit 1 linggong pag-ulan at maraming naging baha. Yan. Posible ring maantala pagka ganun yung mga materyales o mga gagawin dahil nga baka hindi mo makapagsimula agad. Yan. Guys, sa bandang lugar na ito ay may napansin ako. Yan, yung kulay pula at kulay green na ito. Yan. Ano bang tawag yan? Yang na yun, parang hindi ko alam kung hélice ba ng drone yan. Ito yung yung inilalagay na palotang dun sa dagat. Yan ang laki Ito ba yung inilagay dun sa sa West Philippine Sea na na palutang-lutang tapos merong ng Philippines. Hindi ko alam kung yan nga yun, pero kamukha Yan, napansin ko lang dito sa lugar na ito. Nadaanan natin. Yan, papunta dito. Dahil papunta nga tayo ng Timalan, yan yung nadaanan nating isa. Yan tingnan natin, okay, diretso tayo. Yan ang dami niyan. Yun Hindi ko alam kung ito nga yung pero kamukha siya yung palutang-lutang na boya, parang boya. Di ba? Ganyan yun Hindi ko lang alam kung yan nga yun. At nandito pa sila nakalagay. Dami. Yan Yun. Yan Kung titignan mo pagka nakatayo, kala mo yung hélice ng drone. Yung hélice na ginagawa pagka magagawa ka ng drone, parang ganun siya, kamukha siya, pero sobrang lalaki. Ayan guys, ito yung isang terminal dito, kaso ito yung terminal ng mga container. Yan lugar na yan. Yun dami. Ngayon dito tayo pupunta dahil nandito yung barangay ng Timalan. Kasi kanina yung pinasukan natin, hindi tayo makakapasok. Pero po pwede tayong kumanan sana ulit sa kabila para dito tayo babagsak sa may barangay mismo ng Timalan, Barangay Hall. Yun. Bandang unahan nito, yan yung covered court nila. Yan, Barangay Hall. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo, terminal, port terminal ata ito. Yan, hindi ko alam kung anong terminal yan Yan, ito yung Barangay Hall. Yun. Yan, yung kulay green na yan. Yan. At ito dapat yung dadaanan natin sa kanan. Yung lugar nga pala na yun, gagawin ay din sa may kaliwa dito. Pero wala kasi ako nakita na na mga construction supply. Kaya ang ginawa ko, dumiretso ako dito. Magtitingin-tingin muna ako dito. Baka may mga ginawa na dito o mga nagtatayo na ng mga barracks. Tingnan natin. At yan guys, fast forward natin. Yan, habang iniikot ko nga itong lugar na ito, titingnan ko kung may mga nagtatayo ng barracks. Yan, kaya ako nag-ikot-ikot dito. Baka may nagtayo ng mga barracks na dito para makita natin kung talagang nagsisimula na. Yan. Nakailang ikot ako dito guys. Yan, ito yung mga nabidyohan ko na iba. Tapos ito. Yan ang nakita ko sa lugar na ito. Nung makalabas ako, sinilip ko yung may dagat. At yan, confirm. May
meron ngang parang tulay na ginagawa doon. Pero hindi po yun yung Cavite Bataan Interlink Bridge. Yan. Tingnan nyo guys, ay napakapangit ng dagat ngayon. Yan, malakas yung alon. At pagka ganito, hindi rin natin makikita kung nasa na yung palatandaan. Dahil sigurado matatabunan yan o nahampasan na yun ng alon. Siguro kapag humupa na. Yan, nadyan kasi yung gagawin sa lugar na yan. Bagsa tayo. At ito, pinasok natin yung 100 na una nating nadaan na kanina bago magtimalan. At may napansin kasi ako dito hindi man ito isang subdivision at isang daan lang talaga na ginawa. Sabi kasi ito ay daan papunta dyan sa may lugar ng pier. Kaya tiningnan ko. Yan. At yan nga, bukid na bukid pa. Yun makita naman natin yung lugar na yon. Yan, dyan daw papunta sa lugar na yan. Kaya pinasok ko rin. At nakita ko rin dito guys, meron ding nagbubukid dito. Guys, yan, nandito ngayon tayo sa may daan na ito. Ito pala yung magiging daan papuntang yung kalsada na papunta sa gagawing Bataan Cavite Interlink. Kaya may nakausap ako dito, si Bossing. Puntahan natin si Bossing. Yan. Hello boss, ano pangalan niyo boss? Elmer. Ayan, shoutout kay Boss Elmer. Yan, nakausap ko dito. At tatanong ko dito kay sir na kung saan ba itong daan na ito. Ito pala daw yung papunta dyan sa may Bataan Interlink na gagawin. Ito nga daw ba ito boss? Ito yan. Bali, yan po lugar na yan boss ay ito na po yung pier, yung may mga na yan, yung may mga matataas na poste. Yung mga matataas na poste na yan. May green na yan. Okay, boss. Yan. Salamat boss. Yan guys, ito yung palabas. Itong daan na ito. Yan yung palabas sa punta doon sa highway. At pagka kayo pumasok dito, yan, ito yan. Ito siya. Yan, ito si Boss Elmer, yan, may kinuha daw dito. Ayan, boss, taniman niya. Taniman pala nila Sir Elmer to. Yung lugar na ito. Yan, kaya siya nakakita ko dito guys. Yan. Yan, may nagtatanim pa rin doon sa kabila. Tapos yan, hanggang dito nga lang yung kalsada. Yan, tapos na. At sakto, ito pala yung dire-diretso nagagawin. Yan. Mapapansin nyo yun daw sabi ni Sir Elmer. Diyan daw papunta sa may mga equipment na yan. Kaya sa may mga poste na matataas na yan. Diyan talas Bataan Bridge. Ayan. Yun. Abang-abang lang. Sana magsimula na nga. Kasi ang sabi doon ay July. July daw magsisimula pero yun nga. Dahil siguro masama ang panahon. Kaya nagpunta ko doon sa may dagat napakalakas ng alon. Ito yung pier papunta dyan sa lugar na yan. Yun. Kaya abang-abangan natin kapag siguro nagdala na ng equipment dito. Yun, ito na yan. Siguradong magsisimula na yan. Yun. Yan, shoutout kila Sir Elmer. Yun. Nagagawa sila doon. Labo! Sila, ayan, nagtatanim sila. Ayan. Sakto yung alam na alam nila yung dito dahil sila pala yung nagtatanim dito sa lugar na ito. Kaya sakto yung pinuntahan natin. Ito yung daan papunta sa gagawing Bataan Interlink. Bagaman wala pa tayong nakita ngayon ng mga equipment dito, pero sigurado tayo na magsisimula to. Dahil itong kalsadang ito pala ito na yung magiging daan ng Bataan Interlink. Itong way na ito. At isa nga pala ito sa nasabi sa SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sisimulan din bago matapos itong 2025. Itong Bataan Cavite Interlink Bridge na ito.
Kaya tingnan natin at abangan natin yung pagsisimula ng lugar na ito para hindi lang ito maging drawing. Sa ngayon makita naman natin meron ng daan na pala. Yan, ito yung magiging daan na yon. At makakasigurado tayo na sisimulan talaga yan, yung daan na yan dyan. Yon. Tara guys, salamat sa inyong panonood guys. At abang-abangan nyo yung magiging update natin dito sa lugar na ito ng Barangay Timalan. Na gagawing Cavite Bataan Interlink Bridge na yan. Sa